Pamagat po ng ating pag-aaralan sa gabing ito, ito po'y alam na ng bawat isa sa atin. Seek ye first the kingdom of God. Ayan, mga kapatid. Ako naniniwala na ang bawat isa po sa atin ay gustong makapasok sa kaharian ng Diyos. Amen? Amen. So, kaya nga tayo nagsasakripisyo di ba? Kaya nga tayo mga kapatid, ginagawa natin yung ating mga makakaya, yung effort natin mga kapatid para maging maayos sa harapan po ng ating Panginoon. Yun ay dahilan mga kapatid, dahil gusto natin makasama ang Panginoon at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Amen po ba mga kapatid? So, buksan po natin ang ating Biblia dito sa Matthew chapter 6, verse 33. Ayan. Hindi naman ito nabago sa inyo. Lagi natin itong naririnig. Diba? Sa mga encouragement, kung saan-saan pang church, saan pang mga ngaral, at kahit sa ibang sekta, mga kapatid, ibang paniniwala, naririnig na natin ito. Basahin ko po mga kapatid. Ang sabi dyan, datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. At ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Alam niyo mga kapatid, ito pong versikulo na ito ay isa sa mga pangako ng Diyos. Amen? At kung titingnan natin yung Biblia, lalo na doon sa mga Bible, kasi may mga Bible na naka-highlight ng pula. Tama po ba? Ibig sabihin po nun, si Jesucristo mismo yung nagsalita. Ayan. Ito po ay mismong sinabi ng ating Panginoon na lahat ng bagay, lahat ng kailangan natin, idaragdag sa atin. Isipin niyo mga kapatid, kung maranasan niyo yung ganitong bagay na merong isang tao na nagsabi sa inyo na lahat ng kailangan mo ibibigay niya, di ba napakasarap sa pakiramdam? Napakasarap no, siyempre. Wala ka nang problemahin. Di ba? Kung kailangan mo ng pera, bibigyan ka. Kung kailangan mo ng pagkain o kung ano pa man, ang kailangan mo sa pamumuhay mo sa araw-araw, ibibigay niya sa iyo. Napakagandang pangako, mga kapatid, na ito. Ngunit, ito po ang kaibahan ng ating Panginoon. Ang Diyos, hindi po siya bumabali sa kanyang mga pangako. Kapag sinabi po ng ating Panginoon, gagawin niya yun. Kapag sinabi niyang pagpapalain ka niya, gagawin po ng ating Panginoon. Amen po mga kapatid. So Matthew chapter 6 verse 33, sinasabi diyan, hanapin niyo muna ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. So inuutos po ng ating Panginoon na ating hanapin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran. Kailangan mga kapatid, unahin muna natin. So bigyan natin ng pansin itong salitang datapwat, or sa English mga kapatid is but. Ayan. Kailan po ba ginagamit yan? Tama. No, ginagamit po ang salitang datapwat or but kapag merong kondisyon, merong isang pinangako sa iyo, halimbawa, pag-aaralin kita. Ganyan. Pero kailangan mo magtrabaho sa akin. Ako nang sasagot ng iyong tuition fee. So yan po mga kapatid. No, kung papansinin natin, ang sabi ng Panginoon, datapwat, hanapin mo muna. Ibig sabihin mga kapatid, bago natin matanggap yung sinasabi ng Panginoon, yung kanyang pangako na idaragdag niya ang lahat ng kailangan natin, kailangan muna nating hanapin ang kanyang kaharian. Ibig sabihin mga kapatid, sa madaling salita, kailangan muna nating maglingkod sa ating Panginoon. Amen po mga kapatid. So, skip muna natin yan. Dito po tayo mga kapatid sa verse 25. So, dito tayo magsimula. Handa na po ba tayo mga kapatid? Amen. Yeah. Verse 25. Ang sabi po ng Biblia, ito po ay muli, sinabi po mismo ito ng ating Panginoon. Nasabi po dito, kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay.
So, bigyan natin ng pansin yung word na huwag kayong mabalisa. Alam niyo mga kapatid, yung salitang yan, parang napakahirap gawin. Tama po mga kapatid. Napakahirap niyang gawin kasi sa buhay ng isang tao, napakaraming problema. Halos hindi nauubos, di ba? Kakatapos lang ng isa, may problema na naman. Nasolve mo yung isang problema mo, may darating na naman. So, paulit-ulit lang. Tama mga kapatid. Yung word na o yung sentence mga kapatid na huwag kang mabalisa, napakahirap po na gawin. Amen po mga kapatid. So, ulitin ko po, huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay. Kung ano baga ang inyong kakanin, kung ano ang inyong iinumin, kahit ang inyong katawan, kung ano ang inyong daraptin. Hindi baga higit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit. So meron pong apat na bagay na nabanggit dito na pangunahin na kailangan po ng tao. Una, yung ating kakanin o yung ating pagkain. Siyempre, wala namang tao mga kapatid na ayaw niyang kumain eh. Tama po ba? Yung iba nga, nasasobrahan na sa pagkain eh. Diba, mga kapatid? So, lahat tayo gusto natin kumain. Tama, wala pong tao na gusto niya, nagugutom siya. Diba, mga kapatid? So, lahat tayo gustong kumain. Ano pa? Ang sabi diyan, kung ano ang inyong iinumin. Ayan, mga kapatid. Siyempre, kapag gusto mong kumain, kailangan mo uminom. Mga kapatid. Pangatlo, kahit ang inyong katawan. Ayan, mga kapatid. Ito yung isa sa pinapahalagahan ng tao, mga kapatid. Yung kanyang katawan. Tama po ba? Ayaw niya nagugutom, ayaw niyang nagkakasakit, ayaw niyang may hindi magandang nangyayari. Pangapat, kung ano ang inyong daramtin, yung kanyang pananamit. Ayan, mga kapatid. At sabi diyan, hindi baga mas higit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit. Verse 26. Basahin po natin mga kapatid. Masdan ninyo ang mga ibon sa langit na hindi nila nangaghasik ni nagsisigapas ni nangagtitipon man sa mga bangal at sila'y pinapakain ng inyong ama sa kalangitan. Hindi baga lalong higit ang halaga ninyo kaysa sa kanila. Sinasabi po ng ating Panginoon na masdan ninyo. Kasi sinabi niya, ang sabi niya doon sa verse 25, huwag kayong mabalisa sa inyong pamumuhay, kung anong kakainin ninyo, kung anong daraptin nyo, kung anong iinumin nyo, kahit sa inyong mga katawan, huwag nyong problemahin yan. Kasi, tingnan nyo ngayon mga ibon. Diba? Ang mga ibon, nilikha yan ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, tingnan nyo yung mga ibon. Hindi naman sila nag-aasik, hindi sila nagsisigapas, pero pinapakain sila ng Diyos. Diba? Isipin nyo, paano nga naman nangyayari, hindi naman sila nagtatrabaho tulad ng tao. Hindi naman sila nagbibigay talaga ng effort na matindi para lang makakain. Pero kung titignan nyo mga kapatid, lagi silang may pagkain. At ang sabi po ng ating Panginoon, hindi baga lalong higit ang halaga ninyo kaysa sa kanila? Di ba? Hindi baga mas mahalaga ang tao kaysa sa ibon? Hindi ba mas mahalaga tayo mga kapatid sa kahit anong hayop? Kasi kung titignan natin, namatay ang ating Panginoon, bumaba ang Diyos para po sa tao, hindi po para sa hayop. Tama? Ang ililigtas po ng ating Panginoon ay ang tao. Tayo po yun. At sinasabi po ng Biblia na mas mahalaga po tayo sa mga hayop. Diba? Bakit tayo nababalisa? Bakit tayo namumblema sa mga pangangailangan natin, mga kakainin natin? Na mas yung mga ibon nga eh. Diba? Yung mga ibon nga pinapakain ng ating Panginoon. Tayo pa kaya? Amen po mga kapatid. So sa 27, ang sabi diyan, at alin sa inyo sa pagkakabalisa
ay makapagdaragdag ng isang siko sa sukat ng kanyang buhay. So ito po isang tanong mga kapatid. Ang tanong ng ating Panginoon, sino ba sa inyo ang makapagdaragdag ng kahit isang siko sa kanyang buhay kapag siya ay nababalisa? Diba wala naman mga kapatid, kung mabalisa ka o mamumblema ka, hindi naman madagdagan ang buhay mo. At kalimitan po na nangyayari, nababawasan pa nga eh. Di ba? Kaya nga may mga tao na kapag sobrang stress na, di ba, nadidepress dahil sa problema, sa pamilya, sa pinansyal, o napakaraming utang, ang nangyayari mga kapatid, minsan, nagpapakamatay pa. Lalo na yung mga estudyante, mga kapatid, na talagang pinupush ng magulang, na kailangan ganitong grade mo, kailangan mataas ang mga tapuan ka, di ba? Kapag hindi na abot yung expectation ng magulang, ano po nangyayari kung minsan? Nai-stress yung bata, nadidepress. Kaya anong resulta mga kapatid? Nagpapakamatay. Di ba? Kahit sino po tao mga kapatid, kahit sino po tao mga kapatid, dumadaan sa mabigat po na problema. Lahat po tayo mga kapatid ay nababalisa sa ating mga buhay. Pero ang sabi po ng ating Panginoon, huwag kayong mabalisa. Kasi tignan nyo yung paligid ninyo. Tignan natin yung ating mga paligid, yung mga puno, yung dagat, lahat ang bagay na nilikha ng Panginoon. Ang puno lumalaki. Di ba? Kahit nga walang nagdidilig eh. Ang Panginoon na nagpapaulan para lumaki sila. Gano'n pa kaya tayo? Na mas mahalaga tayo sa mga bagay na yan. Diba? Hindi tayo papabayaan ng ating Panginoon. Diba? Kahit nga kung minsan, pinagpapalit natin ng Diyos, pero hindi ka pa rin pinapabayaan ng Panginoon eh. Diba? Mga kapatid, mas mahalaga tayo at hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Kasi, kung ikaw mabalisa o mamumblema ko, isipin mo ng isipin ang problema mo, wala namang magbabago eh. Diba? Pag inisip mo ng inisip ang problema pa rin yan. Ang isipin mo yung solusyon. Kaya mga kapatid, sabi nga ng isang radio, yung DJ sa radyo mga kapatid, sabi niya, ang problema, natural naman talaga yung dumarating sa isang tao. Natural yan. Halos hindi nga nauubos eh. Ang sabi niya, ang problema, daanan mo lang. Huwag mo tambayan. Di totoo naman eh. Kasi kapag ikaw ay nag-stay sa problema, halimbawa, ito, totoo lang nangyayari ito. Halimbawa sa utang. O, di ba? Ayan na isa sa mga problema natin, kung paano natin babayaran, kung paano natin mai-settle mga kapatid yung mga hiniram natin. Di ba? Anong minsan ang kadalasang ginagawa ng Pilipino mga kapatid? Ang pinambabayad sa utang din. Alam niyo mga kapatid, kahit ako mismo, alam ng aking talagang ako dumaan din po ako dyan mga kapatid. Alam niyo yung pakiramdam, parang ka nakakulong. Ang hirap gumalaw. May pera ka naman, pero hindi mo mabili yung mga gusto mo. Napakahirap mga kapatid. So kailangan, ano man ang problema dumarating natin sa atin mga kapatid, mag-isip ka ng tamang solusyon. Diba hindi yung solusyon sa problema din. Diba hindi po mga kapatid. Sabi sa 28, at tungkol sa pananamit, bakit kayo nakababalisa? Wariin ninyo ang mga liryo sa parang kung paano nagsisilaki, hindi nagpapagal ni nagsusulid man. Ito mga kapatid, isa po ito sa mga isipin ng mga taong ngayon, lalo na sa mga kabataan, di ba? Pagdating sa pananamit, talagang mas gusto yung mga branded, di ba? May gusto yung mga mamahaling damit. So ito po mga kapatid, sabi po ng Biblia sa verse 28, tungkol sa pananamit, bakit kayo nababalisa sa mga susuotin ninyo? Mga kapatid, wariin nyo ang liryo. Alam niyo yung liryo? Lirio, isa po siyang, kung di ako nagkakamali, damo. Damot. Yan po mga kapatid, ang lirio ay para po siyang damo.
Damo po siya. Meron po, basta i-search nyo yung damo na yun, yung lirio. Yung lirio, mga kapatid, napakaganda po nun. Napakaganda ng damo. At ang sabi po ng ating ng Biblia, wariin ninyo ang lirio sa parang kung paanong nagsisilaki, hindi nagpapagal, ni nagsusulit man. Gayon may sinasabi ko sa inyo na kahit si Salomon man buong kaluwalhatian niya ay hindi nakapaggayak na gaya ng isa sa mga ito. Tingnan niyo mga kapatid, kasi yung lirio, tulad nga na sabi ko kanina, kung isi-search niyo po yan, napakaganda po nan. Kung titignan niyo yung kanyang appearance, napakaganda po nan mga kapatid. At sinasabi po ng Bible, kahit si Solomon, kilala niyo si Solomon, di ba? Isa po siyang hari. At napakayaman, at siyempre bilang hari, lahat ng bagay makukuha niya. Pero ang sinasabi po ng Biblia, kahit si Solomon, hindi po nakapagsuot ng ganyang kagandang pananamit. Sino ba tayo? Anak lang naman ako ng papa ko. Mga kapatid, sino ba tayo? Hindi naman tayo anak ng presidente. Hindi naman tayo tagapagmana ng kumpanya. Di ba mga kapatid, hindi dapat natin pinoproblema yung mga susuotin natin. Basta po yan ay ayos sa mata ng ating Panginoon, sumusunod ka sa aral ng kabanalan, mga kapatid. Okay po yan sa Diyos. Hindi po tinitignan ng Panginoon kung anong brand yan. Kung anong presyo na. Okay nga, pwede na eh. Di ba mga kapatid? Karamihan sa atin, lalo na ako mga kapatid, noon pa man, nung ako'y college, talagang laman ako ng okay. Lahat ng sinusuot ko, okay lang. Doon nga, mura lang pero branded. Di ba? Use but not abuse. Totoo naman mga kapatid eh. Di ba? Ang sabi po ng Bible, huwag kayong mabalisa sa inyong mga susuotin. Kasi si Solomon nga eh, di ba? Hindi siya nakasuot ng ganong kaganda. Ito sabi niyan, gayon may sinasabi ko sa inyo na kahit si Solomon man, sa buong kaluwalhatian niya, buong buhay niya, mga kapatid, hindi siya nakasuot ng ganyong kaganda. Sa 30, ngunit kung pinararamtan ng Diyos ang ganito, ang damo sa parang mo, di ba? Damo siya. Sabi ng Bible yun Sabi ng Panginoon, damo. Ngunit kung pinararamtan ng Diyos ng ganito ang damo sa parang, na ngayon ay buhay at sa kinabukasan ay iginagatong sa kalan, hindi ba lalong-lalo na kayong paramtam niya o kayong mga kakaunti ang pananampalataya? Tingnan niyo mga kapatid yung damo na yun, ang sabi ng Bible, ngayon ay buhay, bukas ipanggagatong na lang. Ganon ang sitwasyon ng damo na yun. Pero maganda siya. Dinadamtan siya ng ating Panginoon ng ganong kaganda. Pero ang sabi sa kanya ng Bible, pinapanggatong lang siya sa kalan. Di ba mga kapatid? Mas mahalaga po tayo kaysa sa damo. Ang damo pagkain lang ng baka, ng kabayo, pero tayo mga kapatid, mas mahalaga tayo. Tayo po ay kawangis ng ating Panginoon. Hindi ba tayo daramtan ng Diyos? Diba, hindi pa tayo bibigyan ng ating Panginoon, mga kapatid, ng mga kailangan natin sa buhay, ng mga daramtin natin, kung ano man mga kapatid, yung mga kinababalisa ng bawat isa sa atin, mga kapatid. Verse 31, kaya't huwag kayong mga balisa na nagsasabi, ano ang aming kakanin, o ano ang aming iinumin, ano ang aming daramtin. 32, sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga hintil. Yamang kalastas ng inyong Ama sa kalangitan na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Ano yung mga kapatid? Alam ng ating Panginoon kung ano po yung kailangan natin. Alam ng Diyos kung ano yung kailangan mo sa mga susunod na panahon. Di ba? Kung ano yung magpapalakas sa iyo. Alam ng ating Panginoon yan. Hindi mo na nga kailangan, mga kapatid, kung minsan, hindi mo naman hinihingi sa Diyos, pero binibigay ng Panginoon. Kasi alam niya kailangan mo. Di ba?
Isipin nyo yung mga bagay sa paligid nyo, yung mga hayop, yung mga puno, yung mga dagat, o kung ano man mga kapatid. Kahit kayong mga star Di ba? Yung araw binibigyan ng liwanag ng Diyos. Di ba mas mahalaga tayong mga kapatid? Kasi ang Panginoon, namatay po para sa atin. Namatay para iligtas ang bawat isa sa atin. Ganun po tayo kahalaga sa harapan ng Diyos. Bakit mo kailangan mabalisa? Tutulungan po tayo ng ating Panginoon. Ibibigay niya lahat ng pangangailangan po natin. Hindi mo kailangan mag-isip. Hindi mo kailangan mamblema o mabalisa, mga kapatid, sa lahat ng kailangan mo sa iyong buhay. Napakaganda ng pangako ng ating Panginoon. Amen po mga kapatid. Napakagandang pakinggan. Pero kung itutuloy po natin yan, dito nga mga kapatid, yung binasa natin kanina. Sa kabila ng mga pangako na yan, ang sabi sa verse 33, datapwat hanapin niyo muna ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. May kondisyon. May kondisyon po ang ating Panginoon. Kung gusto mong pagpalain ka ng Diyos, gusto mong ibigay ng Panginoon ang lahat ng pangangailangan mo, unahin mo ang Panginoon. Unahin mo mga kapatid, hanapin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran. Sa madaling salita mga kapatid, kapag ikaw yung tipo ng tao na ginagawa mong busy ang sarili mo sa pagsunod sa kalooban ng Diyos at paggawa po mga kapatid sa kaharian ng ating Panginoon, hindi mo kailangan problema. Hindi mo kailangan mag-isip kung saan mo kukunin ito, kung ano kakainin mo kinabukasan. Hindi mo kailangan ganun. Kasi Biblia mismo ang nagsabi, o salita mismo nagsabi mga kapatid, na kung uunahin mo ang ating Panginoon, hindi mo kailangan problema. Tingnan niyo mga kapatid yung binasa natin noong nakaraan, di ba? Nung kinakausap ng ating Panginoon ang mga alagad, ang sabi niya, huwag kayong magdala ng mga ginto, ng mga pera, huwag kayong magdala ng pagkain, huwag kayong magdala kahit ang panyapak. Diba? Ayun ang sabi niya, humayo kayo, sinugo niya mga alagad, pero hindi sila pinagdala ng kahit ano. Pero ano nangyari mga kapatid? Ang sabi doon, tinanong sila ng Panginoon, pinagkulang ko baga kayo? Ang sabi ng mga tao ng mga alagad, mga kapatid, hindi. Kasi ganun po ang ating Panginoon sa mga tao na nagtatrabaho po para sa Kanya. Hindi niya pinapabayaan. Hindi po yan tulad ng mga amo natin dito sa sanglibutan. Minsan delay. Diba? Minsan, thank you na lang, ang OT. Diba mga kapatid? Hindi yung ganun. Ang ating Panginoon, mga kapatid, basta nakita Kanya na ikaw ay masipag sa Kanyang gawain o sa pagsunod ng kalooban ng Diyos, hindi Kanya papabayaan. Kahit anong kailangan mo, mga kapatid, hindi mo kailangan problema. Lahat ng kailangan po natin sa ating mga buhay, ibibigay po ng ating Diyos. Pero sa isang kondisyon, kailangan natin unahin. Kailangan natin unahin ang paghanap sa kaharian po ng ating Panginoon. Hindi ba kayo nagtataka mga kapatid kung minsan nagkukulang tayo? Hindi ba tayo nag-iisip mga kapatid, bakit kaya nagsisimba naman ako? Di ba? Sumusunod naman ako, parang kulang pa rin. Minsan kasi nangyayari mga kapatid, tinatanong natin ang Panginoon, kini-question natin ng Diyos, bakit nagkakaganto yung mga buhay natin? Diba? Nagpabautismo naman ako sa iyo, nagpupuri naman ako sa iyo, nagsisimba naman ako, nakikinig naman ako, nagbabasa naman ako ng salita mo, mga Panginoon. Pero bakit ganito? Alam niyo mga kapatid, tulad nga nung sabi ng preaching kanina, ang Panginoon, hindi po yun nagkukulang. Wala pong mali sa Diyos. Wala pong problema sa Panginoon. Alam niyo kung saan lagi ang problema? Sa tao. Sa atin po, lagi ang problema. Mga kapatid, wala po kahit isa sa atin ang may karapatan na mag-question sa Diyos. Kasi isipin niyo mga kapatid, sino ba naman tayo? Diba? Sino ba naman tayo sa harapan ng ating Panginoon? Sabi nga ng Biblia, description ng Biblia mga kapatid sa mga tao na nawala sa piling ng ating Panginoon. Isang maduming basahan. Diba mga kapatid? Maduming basahan. Ganun tayo sa harapan ng Diyos mga kapatid. Pero tinawag tayo ng Panginoon. Mga kapatid, wala po kahit isa sa atin
na pwedeng mag-question po sa ating Panginoon. Eh, paano kung ikaw ang tanungin ng Diyos? Diba? Isipin niyo mga kapatid, kung kayong tanungin ng ating Panginoon, kaya ba natin sagutin? Bakit ka ganito? Bakit hindi ka marunong magpatawad? Di ba? Bakit mas inuuna mo yung mga bagay kaysa sa akin? Kung tanungin kaya kayo ng Panginoon, tanungin kaya tayo ng Diyos, meron kaya tayo sasagot? O wala. Kasi tayo po ang lagi may problema, hindi po ang ating Panginoon. Bago natin questionin, mga kapatid, ang Diyos, tignan muna natin yung ating mga sarili. Kasi baka tayo yung nagkukulang eh. Diba? Baka tayo yung nagkukulang, mga kapatid, sa paglilingkod sa Panginoon. Tayo yung hindi nananampalataya sa Diyos. Ganun naman talaga. Mga kapatid, naniniwala ako, lahat tayo gustong pagpalain ng Panginoon. Gusto natin ang pagpapala. Sino ba namang ayaw niyan? Di ba? Sino ba namang ayaw, mga kapatid, na nakukuha niya lahat ng gusto niya? Siyempre, lahat tayo kayang gawin po yan ng ating Panginoon. Datapwan, unahin niyo muna ang karya ng Diyos. At ang kanyang katwiran. Ito, mga kapatid, wala namang problema doon eh. Nag-outreach ka naman, nagbabahagi ka ng salita ng Diyos, yan po ay parte ng paghanap sa kaharian ng Diyos. Kasi ini-expand mo eh. Yung kaligtasan na tinanggap mo, ibinibigay mo sa ibang tao. So walang problema doon. Kung ikaw ay tipong ganong Kristiyano, maganda po yun, magandang bagay yun sa harapan ng ating Panginoon. Pero yung pangalawa kasi na sinabi ng Diyos, ang sabi diyan, datapot hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran. Hindi yung katwiran mo. Ako naman yung nasaktan eh. Diba? Yung katwiran dapat ng Panginoon. Kung ano yung gusto ng ating Panginoon, hindi po yung gusto natin. Diba? Kasi minsan, mas pinapahalagahan natin yung nararamdaman natin. Diba? Dapat yung ating Panginoon, kung ano po yung gustong gawin o ipagawa sa atin ng Panginoon, yun dapat yung ginagawa natin. Amen po, mga kapatid. Inuuna dapat natin, mga kapatid, kung ano yung tama sa mata ng ating Panginoon. Kasi ang nakikita lang ng tao, yung tama sa paningin niya. Naalala niyo, mga kapatid, yung isang senaryo sa Biblia na natapon ng pabango. Kung ako nagkakamali, sa paa ba yun? Sa paa ng ating Panginoon. Nakita siya ng mga alagad. Ano sabi ng mga tao sa paligid niya? Sayang naman yung pabango. Kung ibinenta mo na lang sana at nakatulong ka pa sa mahihirap. Di ba napakaganda nun? Napakagandang mindset na tama nga naman, maraming mahihirap na nangangailangan. Itulong mo na lang. Kaysa sayangin mo pa at ipuhos. Tama naman eh. Di ba? Pero ano sabi ng Diyos? Tama yung kanyang ginawa. At yung ginawa niya na yan, aalalahanin to sa mahabang panahon. Dito natin makita, mga kapatid, may mga pagkakataon na tama sa ating mga paningin, sa ating mga sarili. Pero may mas tama pa pala sa Panginoon. Kailangan mo lang yun hanapin. Halimbawa, bigyan ko kayo ng halimbawa, mga kapatid. Bawa yung pag-outreach, ito madalas naman ito nangyayari. Halimbawa, meron kang gustong buksan na gawain. Di ba? E ang utos ng ating Panginoon, irespeto natin yung ating mga leader. Bigyan natin sila ng mga double honor. So ikaw na nag-outreach ka o nagbukas ka bigla, mga kapatid ng gawain, hindi ka nagpaalam. Tama naman yung mindset mo para naman to sa Panginoon, bakit pa kailangan magpaalam? Mga kapatid, wala pong problema sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Pero hindi kasi doon natatapos ang utos ng Panginoon. May aral po ang Biblia na kailangan natin bigyan ng double honor ang ating mga leader. Diba, mga kapatid? May ganun. Minsan kasi nagpo-focus lang tayo sa isang utos eh. Ito utos ng Panginoon, no?
Magbahagi ka ng salita ng Diyos. Hindi naman sinabi niyan, magbahagi ka ng salita ng Diyos, pero magpaalam ka muna. Wala naman ganun mga kapatid. Di ba? Minsan nakapokus lang tayo sa isang utos. Mga kapatid, marami pong utos ang ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Bilang anak sa ating mga magulang, o kung ikaw man ay magulang na, may utos ang Panginoon. Bilang magulang, nagampaan mo sa iyong mga anak, o ikaw man isang asawa, may utos ang Panginoon. Lahat, mga kapatid. Ito ang Bible, kompleto na to eh. Diba? Lahat ng tanong po ng tao, nandito na. Ika nga ng isang kapatira na aking napakinggan sa kanyang pangangaral. Kung di ako nagkakamali, una kong narinig yun dyan sa LJC. Sabi niya, ang Bible, ito po ay manual ng tao. Dito mo malalaman kung paano ka mamumuhay, kung paano mo gagamitin ang iyong buhay, mga kapatid, sa harapan ng ating Panginoon. Dito lahat, mababasa mo lahat, mga kapatid. At ang sabi ng Matthew chapter 6, verse 33, unahin mo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Naunawaan niyo, mga kapatid, yung kanyang katwiran. Kung ano po yung katwiran ng Diyos, yun dapat yung inuuna po natin. Amen po, mga kapatid. Yun po dapat, mga kapatid. Pwede bang palakpakan natin ang ating Panginoon? Praise the Lord. For the last, sa verse 34, ang sabi po sa 34, kaya't huwag ninyong ikabalisa ang araw ng bukas, sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kanyang sarili. Sukat na sa kaarawan ang kanyang kasamaan. So sabi po ng Panginoon, huwag ninyong ikabalisa ang susunod, mga kapatid, ang araw ng bukas. Hayaan nyo silang mumblema. So mga kapatid, ang isipin mo kung ano yung nasa harapan mo ngayon. Kasi isipin nyo ito, mga kapatid, ano? Halimbawa, isipin nyo yung bukas, anong gagawin mo? Di ba? Paano ka sa kapupunta? Anong gagawin mo? Di ba? Kung iisipin mo nang iisipin yung bukas, wala ka nang magagawa ngayon. Bigyan ko kayo ng isang senaryo, mga kapatid. Halimbawa, nag-ano ka? Halimbawa, merong inutos sa'yo. Magsaing ka. Inutusan ka ng iyong magulang, magsaing ka. Ang ginawa mo, o sabihin na natin na maglinis ka ng bahay, inisip mo nang inisip, ano bang uunahin mo? Sa pag-iisip mo, wala ka nang nagawa. Nagigets na yung point, mga kapatid. So, ganun, mga kapatid. Ang sabi po ng Biblia, huwag niyong isipin yung bukas, hayaan niyo siyang mumblema sa sarili niya. Isipin mo kung ano yung pwede mong magawa para sa Panginoon ngayon. Alam niyo kung ano yun, mga kapatid. Yun po ay purihin ng Diyos. Yun po yung dapat natin gawin. Yun dapat yung unahin natin, mga kapatid. Alam ko, pagod ang bawat isa. Alam ko, inaantok ang bawat isa sa atin. May mga problema tayo, mga kapatid. Pero ang sabi po ng Bible, unahin mo ang Diyos. Wala pong dahilan para hindi natin pagpurihan ng Panginoon sa gabing ito. Amen. Purihin natin ang Diyos, mga kapatid. Tayo po tumayo. Praise the Lord. Hallelujah.